Ayan, isang mapagpalang Sunday po sa ating lahat. Maaari po bang anayahan ng bawat isa na tumayo? And let us form a group po to pray for one another and for this service. God bless us all. Hallelujah! Isang mapagpalang Sunday po sa ating lahat. Can we just all stand today? Ayan, sige, maaari bang bigyan natin ng malakas na salubong ng palakpak ang Panginoon sa araw na ito? Hallelujah! Hallelujah! Naniniwala ba tayo na we are blessed to be here right now? Amen? Amen po ba? Sige nga po, batiin mo naman yung katabi mo, yung nasa likod mo, nasa harap mo. Sabihin mo, I am blessed to be with you right now. Ayan. We are blessed to be with each other right now because we are blessed to be children of God. Hallelujah. And right now, church, let us continue lang na i-offer itong araw na ito sa Panginoon because He deserves all the glory and all the praises that we can give. And because of that, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Panginoong Diyos na buhay, Lord. We acknowledge your presence, your mighty and holy presence in this place right now, Panginoon, in our lives, O God. And Lord, naniniwala kami, Panginoon, na ginising mo kami for a purpose, Panginoon. Naniniwala kami na pinili mo kami because you want us to receive your power, to receive your presence, and to receive your spirit, O God. And Lord, if there are impurities in our hearts right now, Panginoon, cleanse our thoughts, cleanse our minds, O God, para, Panginoon, yung pagpupuri namin ito, Panginoon, ay maging banal sa harapan mo, Panginoon, maging banal sa paanan mo, Panginoon. And Lord, allow us to just enjoy this worship, Panginoon. Hayaan mo lang na, Lord, sa buong week na ito, maaaring sinubok man kami, Panginoon, pero Lord, hindi kami, Panginoon, magpapatinag sa mga pagsubok para purihin ka, Panginoon. Lord, patuloy kang manahan sa amin, Panginoon. Let the Holy Spirit fill us and fill this place, Panginoon, because this is your holy temple, O God. Lord, pinupuri ka namin, sinasamba, at ikaw ay siyang aming paglilingkuran sa habang buhay. Sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay magsabi na, Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon sa araw na ito. Hallelujah! Tayo ay patuloy na magganap sa kanyang presensya.
mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan pa declare, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Come on, declare habang buhay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, lilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Come on, minsan pa mahal
bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga na napakasarap magpuri, umawit at paglingkuran ng banal nating Panginoon. Amen po ba? Amen. And today, church, hindi tayo magpapapigil na paglingkuran ng Panginoon. And let us be reminded sa salita ng Panginoon. It says here sa Salmo 33 verse 12 na mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Naniniwala ba tayo na tayo ay mapalad na mga anak ng Panginoon? Amen. Itaas ang kamay ng mga anak ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At dahil ang Diyos ay ang ating Panginoong si Jesucristo, sabi ng Panginoon dito, mapalad ang mga taong pinili niya na maging kanya. Hallelujah. We are so blessed that we have the Father, the God who is always with us. Ang Panginoon na hindi tayo iiwanan ng Panginoon, na kahit kailanman ay hindi magbabago sa ating mga buhay. Kaya naman right now, church, let us focus on one thing, and that is in Jesus Christ. Let us fix our eyes, fix our hearts, and let your voices be lifted up sa Kanyang pangalan. Hallelujah. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat.
Come on, minsan pa yung malakas na pag-awit para sa Panginoon. Pupuri. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Dakilan mo'y di mapapantayan. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kaiskat ang iyong kaluwalhatian. Dakilan mo'y di mapa. For the last time, purihin natin ang Panginoon. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Come on, declare His name. Jesus. Maaari bang bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon? God's presence is here right now. The Holy Spirit is filling us right now. Kasama natin ang Panginoon at ang banal na Espiritu. And tunay nga, nasa pagpupuring ito, nasa paglilingkod na ito, we are blessed. Tayo ay mapalad because pinili tayo ng Panginoon bilang kanyang mga anak. And marapat lamang na ang lahat ng papuri at pagsamba ay ialay natin sa Panginoon. Hallelujah, Panginoong Diyos. Lord, we once again, Lord, acknowledge your presence, your holy and mighty presence in this place, Panginoon. Lord, we cannot stand here, Panginoon, kung hindi dahil sa grasya mo, Panginoon, kung hindi dahil sa kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. And Lord, not just sa worship lang kami, Panginoon, but Lord, we will go deeper into your word, Panginoon, sa araw na ito. Lord, expose our hearts, O God. Ipakita mo, Panginoon, ang laman ng puso namin, Panginoon. And let these people, Panginoon, be transformed into the likeness of our holy God, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang mapapurihan, Panginoon, sa lahat ng pag-awit namin. And Lord, habang buhay ka naming paglilingkuran, Panginoon. And
Lord, ready our hearts, Panginoon. Prepare our hearts to receive your power, to receive your presence, and to receive your Spirit even more, O God. And Lord, let the praises of your people, Panginoon, be lifted up, Panginoon, sa iyong pangalan. At ang lahat ng nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. God bless everyone. In the beginning, God created the heavens and the earth. And God saw all that He had made, and it was very good. Church of God Imus and Children's Ministry invites you to The Good Planet, Loving God's Creation. Every Saturday starting May 4, 2024 from 8 a.m. to 12 p.m. Kids ages 4 to 15 are encouraged to join. Registration is now open, with a registration fee of only 50 pesos, inclusive of the student manual, certificates, and ribbons. We are also looking for sponsors, so come visit us at our booth in the lobby after the service. God bless you! Yesterday was a moment. Today is a movement. Tomorrow is legacy in the making. As we move as One Church, rising above, going beyond, exceeding further, all limitations and boundaries. Our journey continues, a relentless pursuit of shaping the next generation. Ignite your passion, increase your commitment, intensify your faith. As one mind, let us move forward. Praise God. Good morning po bawat isa. Yan. Damang-dama na po natin ang alab ng tag-araw. Talagang napakainit po and kaya mas mabuti pa dito na lang po tayo lahat sa ating church at mag-Bible study tayo dito maghapon. Ano po? At tayo po may blessing na mapepreskohan. But anyway, good morning po muli sa bawat isa. Would like also to acknowledge our newcomers. Meron po bang mga newcomers tayo who have come for the first time? Andiyan po ba kayo? May mga unang pagkakataon you have attended po? Meron po ba? Mamaya po, pwede po tayong, yes, praise God. Welcome po, brother, sister. Mamaya po ay ipagpipray lang po namin kayo after the service. Yan. So we're trying to do a more connection. Salamat. A more connection sa ating pong lahat. So that's why everybody is really busy doing all this preparation para talagang ma-avail natin yung full benefit ng Word of God being taught and understood and being studied and being applied sa buhay po natin. Ayan. So, ako nga po pala si Pastor Odi Pahela, baka nakakalimutan na at kami marami ng linggo na hindi po ako nakakapag-preach. Ayan. So, sinasamantala po natin habang hindi pa po ready yung mga tinitrain, hindi pa nga nagsisimula yung training ng mga preachers po natin sapagkat inihanda pa po natin ang lahat. So, if you remember last Sunday, we have Reverend William Budederi. Ilala niyo po siya? Last Sunday po ba yun? No? Si William. Siya po ay actually asawa po siya ng aking pamangkin. Ayan.
And nag-preach po siya about becoming disciples of the Lord Jesus Christ. So nandito po ba kayo noon? I think second service lang siya, no? Second service lang siya. Ayan. So he explained the definition of a disciple or disciple. Sabi niya, ito ay isang disciplined learner, mentee, student of the Word, follower, and becoming like Christ. Yan po ang kanyang definition ng pagiging disciple. At sabi niya, a true disciple is willing to be trained and willing to be discipled. Ayan. So, kaya po, yung ating mga ino-offer na courses, mga training, para po tayo maging disciples of Christ, ay sabi niya po dito, ang totoong tatak ng isang disipulo ni Kristo, ina-avail niya itong mga training na ito. Willing siyang ito'y pagdaanan ng lahat. At dito naman sa discipleship, tinuro po ng Panginoong Hesukristo at naipaliwanag din niya na no student is greater than his master. Ibig sabihin, no student is mas gagaling pa sa kanyang teacher. Kasi in the first place, hindi ka naman matututo kung hindi ka naturuan. Kaya kung naging mas magaling ka man magturo, mayroon pa rin naunang nagturo sa'yo. Kaya nga, no student is greater than his teacher or her teacher. Kaya po, pinapakita lang niya doon ang tungkol po sa isang mapagpakumbabang disipulo ni Kristo. And ito po yung isang tanong na nabitawan din niya sa ating lahat. Ay how much are we willing to learn from the Lord Jesus Christ? Gaano po ba tayo ka-willing na tayo po'y matuto na maging disipulo po ni Kristo? Ayan. So, kami po ay, before that time ng Sunday, kaya ko po siya na-invite to speak with us sapagkat nagkaroon nga kami ng lunch fellowship, nagkaroon kami ng sharing at marami po siyang insights dahil matagal na siyang lingkod din ng Panginoon, probably more than 40 years na rin siya. At ang kanyang exposure, hindi ho katulad natin dito na aircon, na may sasakyan, na sibilisado. Siya po ay nanggaling sa Congo, nagpunta po siya ng Rwanda, at nakapunta rin po siya sa iba't ibang bahagi po ng Africa. Yung Burundi, kung alam po niyo yun. At ngayong, I think, sa susunod po naman ay hindi ko alam kung Tasmania or Tanzania. Ayan. Kasi yung Tasmania sa Australia daw yun, Tasmanian Devil ba yun? At yung Tanzania ay dito naman po sa Africa. So anyway, ito ay may malalim na karanasan with regards to ministry. And one of his testimony is that when Rwandan brutal and cruel leader, meron po siyang ginawang pag-annihilate or genocide na lahat ng hindi kalahi pinatay. Ayan. At yung pagkapapatay po ay brutal. And so these people nowhere to go but to seek refuge. And I think doon po sila napapunta sa bayan nitong si Bodideri, itong si William. At nakapag-minister po sila at na-restore nila ang buhay ng mga tao at sila po ay sumamba sa Panginoon at marami po sa kanila naging pastor at ngayon ay maunlad na po yung lugar nila. So you can just imagine how God transformed even sabihin natin a country, a nation, a group of people from severe devastation. Sabi nga, yung sobrang brutal na karanasan sa buhay ng pagkawasak. Pwede pa palang muling tumibay, tumayo, at magkaroon ng magandang kinabukasan. And ito po yung sinasabi rin niya na maibahagi at isa po sa mga bagay na sinabi nga niya is about the natural way of winning people to the Lord. So they just meet people, they just be a natural person-to-person na relationship po, tumutulong, pinagpipray sila, and then nagkakaroon na po ng isang connection na yun din po yung gusto natin sa ating church. Hindi po kasi tayo religion. Ano po? Wala po tayong mga ritual at kung ano-ano pa mga seremonyalis po dito. At hindi po ito ang tagapagligtas. Ano po? Ang tagapagligtas po ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Amen. Kahit na po ito'y kulay pula na alpombra at ang mga upuan natin ay mga antigong mga nara,
at ang ating pong pulpito ay gawa sa ginto at napakagandang, very intricate designs ang ating background, hindi po ito magiging dahilan para maligtas po tayo at maging banal po tayo. Ang pwede lamang po magpabanal sa atin ay ang banal na dugo ni Jesus na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo, at kapag tinanggap natin siya as our personal Lord and Savior, that is the only time that we will experience that transformation, that blessing of salvation, at yung po tayo ay maborn again at magsimula po yung sanctification o yung pagiging banal po natin. Not anything of material things or anything na magagarbong mga bagay, si Kristo lang po ang pwedeng magbago sa buhay natin. Amen. Kaya po, sa ating pong araw na ito ay napakahalaga na madiinan po natin yung ginagawa natin na C2S, yung ginagawa natin na winning of souls, yung mga training po na ito, sapagkat yun po ang ating tawag. The vision that God has given to us is that we are a church after God's own heart. And transforming city of Imos and neighboring communities to be a born-again city and a born-again place. Yun po yung yun po yung heart ng God eh. Kaya nga kung tayo po ay titigil po sa paggawa ng yan, sabi nga, if this church will stop evangelizing and making disciples, then we stop becoming a church after God's own heart, and we lose the very reason why we exist as a church. Amen. So kung ititigil natin lahat yan, na-focus na lang tayo sa mga activities and other kinds of business and fun and all those things, at hindi tayo nag-win, hindi tayo nag-evangelize, hindi tayo nakakapag-disciple, nawala na po tayo sa calling natin, sa vision na binigay ng Panginoon sa atin. So kaya nga ito pong vision na ito ay we are pursuing it. Nakikita natin yung sipag ng ating mga department heads, nakikita natin yung sipag ng ating mga manggagawa. Bagamat sa kabila ng lahat, we are not exempted sa mga trials and persecution. Amen? Meron po ba dito na nung magmula ng sinilang siya hanggang ngayon, hindi pa po siya nagka-problema kahit minsan? Meron po ba? Yan. Kasi po kung talagang ikaw hindi nagka-problema kahit minsan, talagang kakaiba ka. Ayan, po. Ang alam ko lang ng mga walang problema at tahimik na ang buhay, doon po sa sementeryo. Ayan, so hindi po tahimik ang buhay pala, dahil mga patay na nga pala sila. But anyway, salamat sa Diyos because through those testings and trials, we learn more to become a man, a woman, after God's own heart. Tama po ba? Sa bawat trials, sa bawat temptations, sa bawat testings, after na ma-overcome mo yan, you become a better person. Tama po ba? We learned lessons from all those mistakes, failures, frustrations, disappointments, discouragement, and hurts. We learned lesson after that. At mas nagiging matibay ka na. Hindi ka na uto-uto next time, parang ganun. Ano po? May wisdom ka na ng Panginoon. And it was so amazing that during the time when Church of God Imos was put to the test, tayo po, alam naman natin may mga naganap na mga bagay na bigla na lang nagkaroon ng mga pagbabago. Napansin niyo siguro yon, isang araw, biglang mga bata na po yung tumayo sa harap natin na hindi niyo po nakikita, na nasa tabi lang sila, na sila po ay, kumbaga sa ay mga inosente pa. May gatas pa sa labi. Biglang pinagsasalpak po dito. Naalala niyo po ba yon? And that is really amazing kasi ngayon hindi mo na mapapansin na dati pala sila'y wala namang muwang. Bagamat may alam, pero ngayon sila po ay talagang blessing na malaking blessing po sa ating lahat. Tama po ba ako? Amen? Hallelujah. Kaya po ngayon, ang isa pong ginagawa nila, they are recruiting more musicians, more singers, ayan, and more servants of the Lord through the worship department. At ito po ay pinangungunahan ng mga masasabi ko po na sila po ay really burdened by the Lord. God has put this conviction in their hearts that they will stand for the vision of the church, that they will see to it by faith and by the calling and anointing of the Holy Ghost, that the vision of this church will be fulfilled. And that is, this church will be a church after God's own heart, transforming every city, every nearby communities to be a born-again city. Amen po ba yun?
Ayan. So kaya po nakakatuwa na after all those storms, after all those trials and testings, ay nakita po natin na maraming sumibol, no? Maraming tumayo, maraming nag-volunteer. Ayan. Maraming sabi nga, hindi na po kailangan pang i-recruit, hindi na kailangan pang i-audition, hindi na kailangan pa silang kumbinsihin. Sila po ay umiiyak pa na gusto nilang maglingkod sa Panginoon. Amen po ba yun? That is only the move of our God. It cannot be our own move, but definitely it must only be the move and power of God in the lives of His people. Meaning to say, God is with us. And He will never turn His back on us because this is a church na Kanya mismong itinayo at gusto niyang magtagumpay at matupad, mangyari yung vision na binigay niya po mismo sa church na ito. Amen. At dahil nga po dyan, maikita natin, sila po ay talagang, ako po ay napapatingin na lang kasi makita ko lang sila, parang ako yung napapagod. Siguro dahil sa edad na rin, minsan hindi lang nahahalata kasi nagkukulay, ayan. But anyway, sobrang kamangha-mangha yung kanilang energy. Andito sila madaling araw, uuwi sila. Para bang umalis sa bahay madilim, uuwi sila madilim na. Madilim na rin. So, and while many of us are still sleeping, they're already up and about. Sila po ay naglilingkod na, sila po ay lumalaban na, sila po ay naghahanda na para po tayo ay mapaglingkuran. Purihin naman natin ang Diyos sa kanilang mga buhay. Amen. Ayan. So kahapon ay ang daming mga training, may worship camp training, may Amen Shoot training is all about evangelism, how you can win people to the Lord. Lahat po ito ay mga pinapaandar na po ng passion, ng anointing, ng empowerment of the Lord, ng conviction ng ating Panginoon, ng burden na galing sa Panginoon. And makikita natin suddenly ang that time na biglang nagkaroon ng kakulangan sa mga manggagawa ay ang Diyos mismo ang pumuno. And I can say that with all my heart and parang literally nakita ko na ang Diyos mismo ang nagpuno. Kumuha siya ng mga tao, ikaw marunong ka sa video, ikaw marunong ka sa social media, ikaw marunong ka sa anumang pwedeng gamitin sa Panginoon. Ipinagsasalpak po lahat ng Panginoon. And you know what happened? The result is so amazing. We see a good increase of numbers of people being brought to this place, worshiping, and now being trained to be servants of the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So kaya nga, sabi nga sa Romans 8:28, all right. And we know, ito po kasi totoo po nangyari sa atin. We know that in all things, God works for the good of those who love Him. Do you love God? Praise the Lord, sapagkat whatever happens, anuman ang testings, anuman ang trials, sasaktan ka man, napaiyak ka, parang wala ng pag-asa ang lahat. Pero ang sabi dito, all things, God works for the good of those who loved Him. Yun lang naman pala ang requirement. Mahalin mo lang ang Panginoon at lahat ng pangit na mangyayari o nangyari at nangyayari sa buhay natin, papagandahin ng Panginoon. Amen. And so, kaya nga, we have been called according to His purpose. So, ngayon po, masasabi kong mabuti ang talagang nangyari o naging mabuti ang mga pangyayari sapagkat nagkaroon ng magagandang pangyayari, maraming himala na naganap noong mga panahon na ito hanggang sa ngayon. So kaya nga, ito pong bagay na pangyayari ay nakita ko po yung isang matinding transformation. At kaya nga po, ang ating title nga po is Transformed Disciples of Christ. So last Tuesday po, ay umattend po kami sa isang gawain. And dito po sa DASMA, actually yun ay very short notice na lang na nakarating sa amin yung announcement na churches are being invited and the districts are being invited to attend the revival night because the speaker is no other than the Church of God World Mission General Overseer. Kumbaga sa isang relihiyon, siya po ang pinakapapa po natin. Siya na po ang pinakamataas na
na posisyon sa buong mundo ng Church of God World Mission, ay nagsalita po siya last Tuesday sa Church of God Dasmariñas about revival. At ang kanyang naging topic ay the principle of a transformed life. Teka, iinom lang ako. Mainit. Anyway, talagang nag-minister po sa akin yung word as I was listening very intently and pinapakinggan ko mabuti yung sinasabi niya. And as if the Lord is really speaking to my heart. And when He asked all of us to raise our hands as we were singing, naramdaman ko talaga yung galaw ng Espiritu Santo. Naramdaman ko na nagkaroon ako ng kakaibang, siyempre hindi naman po tayo emotionalism, pero hindi mo naman hinihingi yun, di po ba? Bigla na lang naramdaman ko, I know I've been empowered, been anointed that very moment. And kasi nga before attending that revival, naghingi ako kay Lord ng specific message. Kasi we have a theme, discipleship. Pero ano ba ang specific message ng Panginoon? So kaya nga nung ako po ay naka-attend doon, at salamat sa Diyos, ako may nakasama naman ako. At dahil nakailang tawag ako sa ilang mga leaders, ay may isa po lamang available. O siya po yung talagang naisama o pinasama ng Diyos sa akin for I believe may purpose din ng Panginoon for that. At bakit hindi yung iba na nauna ko nang in-invite ang makasama ko. And ito ngayon ang isang very specific message na gusto ng Panginoon na i-share din po sa church na ito, sa COG Imus. Sapagkat gusto ng Panginoon na maranasan din natin, makita natin, maunawaan natin, ano ba yung transformed life? Ano ba yung transformed disciples of Christ? Naisip na po ba natin yon? Ayan. So masasabi po ba natin na ako ay transformed disciples of Christ? Kung transform ka lang, hindi ka naman disciple, di kalahati pa lang. Ano po? Kailangan kasi disciples of Christ po tayo. So kaya po yung title natin na Transformed Disciples of Christ. Ayan. Okay, nauuna yung aking Anyway, so at ang ating text po ay palitan na to bukas. Okay. Ang text po natin is Romans chapter 12, verse 1 to 2, at saka sa Philippians 3, verse 10 to 14. Pero isasabay ko na lang po ang exposition habang binabasa natin ito. Ang sabi dito, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Pagka nadinig natin yung salitang sacrifice, parang sawang-sawa na tayo sa sacrifice. Ano po? Parang araw-araw naman, Lord, nagsasakripisyo ako. Hirap ba namang sumakay, di ba? Ano po? Ang hirap ba namang maghanap ng trabaho? Ang hirap ba namang mabuhay? So, sakripisyo talaga. Pero tapos ngayon, sakripisyo pa rin itong pinag-uusapan natin. So, tingnan natin ito kasi may kakaibang epekto naman ito po sa sakripisyo ng tungkol lamang sa problema natin sa pagkain o sa sasakyan. At ang sabi niya rito, this is your true and proper worship. Sabi niya pangalawa, do not conform to the pattern of this world, but be transformed with the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Tayo po muna yung manalangin, Panginoon, as you have revealed and have spoken on that night of revival, may your Spirit now be upon us to speak to the hearts of everyone in this place your message of being transformed as a disciples of Christ. May you bless your people now and your speakers be anointed, and that I will speak only the words that you wanted my mouth to speak, you will be in full control of my heart and my thoughts. Just fill us all now, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang sabi dito, okay. So, yung unang makikita natin dito, sa binasa natin, ay yung consecrate.
a transformed disciples of Christ consecrate. Ano po ba ang ibig sabihin nun? Sabi rito sa verse 1 na ito ng Romans 12, sabi niya kasi, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies." Lord, pati ba naman yung katawan ko? Ayan, may pagnanasa ka rin sa katawan ko. So, ina-offer ng katawan natin. At dito po, siyempre sa konteksto ng kabanalan. Ano po? Kasi po dito, ang sabi nga, a living sacrifice, holy, pleasing to God, a true and proper worship. Ang ibig lang po sabihin, isuko mo na ang buo mong pagkatao, ang tinitirhan ng iyong espiritu, ang iyong katawang panlupa bilang pundasyon na kung saan gagamitin ka ng Panginoon, isuko mo na daw ang iyong katawan. Amen? Ayan. So, wag mo nang dagdagan yung mga dekorasyon sa katawan, ano? Tama na yon. Ayan. And, at ang ibig ding sabihin nito ay we must first give ourselves unto the Lord. At ang pag sinabi nating giving ourselves unto the Lord, it only means dedicate our lives to God. Kasi nga po, ang katawan na ito ay sa Panginoon. At hindi po ako nagsabi noon. Sabi po niya yan sa 1 Corinthians 6:13. You say food for the stomach and stomach for food, and God will destroy them both. The body, however, is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. So the body is for the Lord, and the Lord is for the body. Naunawaan po ba natin? Ang katawan na ito, ayan, ay para sa Panginoon. Amen? Nadesisyonan mo na ba? Sige Lord, hindi ko na po papakialaman ito. Papakainin ko na lang to ng mga healthy foods. Ayan. Mag-e-exercise na po kami. Ayan po, ano? At aalagaan ko na po ito. At yun nga po, nagbabiking nga kami. And ito lang nakaraang mga araw, hindi kami makapag-bike, pero sila tuloy-tuloy lang. And parang gusto ko na lang na magkaroon ng biking fellowship. Diyan sa Vermosa branch. Ano po? Okay, anyway. So, and, so ibig sabihin, meron pala tayong, tinitignan pala ng Diyos yung, paano mo ba ginagamit yung katawan na yan? Baka naman inaabuso mo na yan, hindi mo inaalagaan yan. So kaya po nag-biking kasi ramdaman ko na gumaganda pala ang pakiramdam pagka tayo po ay nagbabiking. Lalo na pag tumatakbo na po ako ng 120 kilometers per hour, pababa, ganun. So, pag nagmamaneho po ako, wala ako kasing speedometer pa yung bisikleta ko. But anyway, so ang feeling ko, ang bilis ko. Anyway, so ito po ay, sabi rito, yung katawan na yan, hindi pwedeng gamitin sa immoralidad. Hello? Kasi kay Lord yan. Pwede mo bang sabihin kay Lord, Lord, sa iyo po ito. Sa iyo po yung katawan ko. At kami po, kaya po kami nag-exercise kasi tatayo po kami ng 3 beses dito pag linggo. Ano po? At sabi ko nga kay Pastor Iman, magiging 4 na kasi yung service, kaya 4 na lap ka. Para tumibay yung legs mo, para makatayo ka ng diretsyong 4. At baka hindi lang 4, 6 na. Kasi nga, pag nabuksan na yan, at dumami na tayo dahil nagdala ng Panginoon ng marami pang kaluluwa. So, offer your body, sabi nga rito, as a living sacrifice. Ayan. Buhay na handog. Pambihira. Okay? Buhay na handog na sakripisyo. Ayan. So, sa panahon kasi nila ng paano mapapatawad, paano maaalis ang kasalanan, they have to offer an animal, and that animal must be, wala po siyang kapintasan, unblemished. Hindi bulag, hindi pilay, walang kuto. Yan po, malusog po siya. Ayan. So yun ang klase ng paghahandog, ihahandog na katawan ng tupa or ng animal, po. At dito po sinasabi na parang tayo dapat, ang katawan na ito ay laging maayos. May responsibility po tayo sa katawan na ito.
At sapagat itong katawan na ito ay binili po ito ng napakamahal. Ayan, para po ito ay maging tirahan ng Panginoon. So, inihandog po niya ang sarili niyang dugo para malinis po ito, maalis yung mga kalat, maalis yung mga basura, maalis yung mga kasalanan, maalis yung mga sumpa. Alam niyo po ba, pati sumpa, tinanggal na po sa katawan na yan. Kaya wag niyo na po tatanggapin ng mga anumang sumpa sapagkat ang katawan na ito ay pag-aari na ng Panginoon. Amen. And sabi niya sa 1 Peter 2:5, na binubuo tayo bilang isang spiritual house na kung saan tayo po ay, kaya po tinawag tayong royal priesthood, at na kung saan ito mismo ang i-offer natin sapagkat dito mismo nananahan ang banal na Espiritu. Sabi po sa 1 Corinthians 6:19, you know that your body is a sanctuary of the Holy Spirit who is in you. Hello? Na-gets po ba natin yun? Our body is the sanctuary or a sanctuary of the Holy Spirit. Dito po siya nananahan. Alagaan po natin. Huwag natin gamitin kung saan-saan. Amen. Lalo na daw po sa immoralidad. Nakakahiya naman sa banal na Espiritu, dadalhin mo siya sa motel, aalis po talaga siya. Hindi ako pwedeng sumama dyan. Ano po? Nakakahiya naman na siya ay pausukan mo ng pausukan, ginawa mo namang pang sabong si Holy Spirit, di ba? Baka naman hindi mo na siya makausap dahil natabunan na ng usok. At lalong hindi mo naman siya gustong lasingin. Sige, lalasingin kita. Siyempre po, iba na po magpapatakbo sa atin pag natalo na po tayo ng alcohol. So kaya nga dito ang sabi, the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God, and from God, don't you? And you do not belong to yourselves. Ayan. Hindi na ito pag-aari ng sarili natin. So, dapat po voluntaryo ang pag-o-offer ng katawan kay Kristo sa Holy Spirit. Kailangan ito ay free willing or free will offering. Sapagkat gusto natin that this body will glorify and will honor our God. Sabi nga sa 1 Corinthians 6:20. At kailangan gagawin lang nito kung ano yung maayos, marapat, matuwid. Ano po? At dapat po ay handa itong katawan na ito na magamit anytime for service in the Lord. Handa siyang magpagamit na umawit. Yan. Handa siyang magpagamit sa C2S. Handa siyang magpagamit na umattend ng lahat ng seminar. Yan, talagang ibabangon mo yan. Yan ay iahanda mo. And yan ay, kaya nga iniingatan mo siya because you wanted to do more for the Lord, to honor more of Him and bring more glory to Him by keeping this body belonging to God. Ibig sabihin, ready for the Lord and prepared for the Lord as an offering, as sacrifice. Kung tutuusin, sakripisyo po ba yun? Ako, mas matindi po ang sakripisyo doon po sa Tasmania, Tanzania. Sino ho bang gustong pumunta ron? Kasi si Reverend William, baka may gustong isama sa Africa. Ayan. Baka may calling ka doon. Sigurado ho, ikaw ang pinakamaputi doon. Yan, kung... Pangalawa, ayan. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ito pong salitang conform, ibig lang sabihin, non-conformist ka sa galaw ng mundo na ito. Sa mundo kasi ay tinatawag natin na ang katuruan dito, ang practice dito, basta masaya ka, gawin mo. Yun ang mundo eh. Ang tawag doon ay secular humanism, kung nadidinig nyo lagi ito sa akin. Tinuturo na rin po ito sa mga eskwelahan ng hindi namamalayan, ng mga magulang, yung anak nila, tinuturuan na pala ng ganun. Kung saan ka masaya, anak. Kung ang feeling mo, diyan ka masaya, gawin mo. Kahit na hindi na gusto ng Panginoon, masaya ka naman. So, yun po yung secular humanism. Actually, tinuro po ito ni Satanas sa Garden of Eden. Naalala niyo po si Eva na pasunod niya? Binaliwala niya ang salita ng Diyos kasi gusto niyang kumain ng mansanas. Mansanas ba yun? Ng prutas na pinagbabawal para tumalino, gumaling, maging magandang pakiramdam. Happiness, not holiness. That is, doon po yung nanggagaling yung do not conform. Iba po tayo.
Tayo po ay holiness, pero may happiness din. Tama po ba yon? Di ba masaya naman tayo bilang mga Kristiyano, lalo na pagka nagkukwentuhan tayo dyan sa anong kapihan ba yon? Di ba? So, and dito po sa transform na ito palang salitang transform ay metamorpho, Greek word, to change into another form, to transform, to transfigure. Ang alam lang natin yung mga butterflies, di ba, galing sa cocoon, galing sa isang supot na maliit, at tapos after how many days or weeks, biglang paglabas niyan, wow, ang ganda-ganda-ganda. Nagsimula sa caterpillar na kadiri, no, di ba? Pagkatapos, biglang nasa cocoon, tapos nung lumabas na siya doon, ang ganda-ganda na niya, gusto mo na siyang alagaan. Nung uod pa lang siya, lalo na yung mga higad, ayaw mo silang mahawakan at makita man lang, di ba? Pero nung paru-paro na, gusto mo na siyang maalagaan. So, ito po yung metamorpho, o metamorphosis, diyan po galing yung salitang yon. Nangyari po ito sa kakaibang bagay, pero the same din po ang application ng word ng metamorpho, na ito po ay nangyari sa Matthew 17:2 na transfiguration of Christ. Nagkaroon ng change of appearance. Alam niyo ba na pag na-born again ka, nagbabago ang itsura mo? Paganda ka ng paganda. Ayan. Tingnan mo yung katabi mo. Oo nga, Pastor, napansin ko nga parang marami nang tumitingin sa akin. At pag lalaki naman, papogi ka ng papogi. Di ba? So, parang, nung makita po ng apostle si Jesus Christ, nag-transfigured po siya. Iba pong appearance ito, hindi ho kagandahan at kapugian lang, kundi talagang his appearance was like the brightness of the sun. Wow, ibang klase po yun. Pati damit nila, nagniningning sa kaputian. Ayan, ano? So, ito po yung tinatawag na heavenly glory, na kung saan, ito po yung talagang nangyayari po sa atin. Sa ngayon po, hanggang, gluta? Hanggang gluta ka lang muna. At kung ano-ano pang mga pampaputi, at pampaganda, at magagandang damit, at nagniningning ka, pero ang pinakamaganda kasing nakikita sa atin yung ugali. Amen. Yan po kasi ang pinakamahalaga sa lahat, yung kagandahan ng ugali. Ayan. Sapagkat, anyway, wag na yon. So, anyway, pero darating talaga yung isang araw na we will be changed from this mortal body to immortal body, from this corrupted body to a glorified body. Darating po tayo doon at wag lang po na tayo magmadali kasi may C2S pa po at may winning of souls pa po tayo. Pero yung nakita po ng mga apostles na kaningningan, yung transfiguration, yung shining like a sun, yung brightness na yon, yung glorified appearance na yon, mangyayari po sa atin yon pagdating po ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, yun po pala ang nagaganap sa atin. Kaya ang sabi po dito sa verse na ito ng 2 Corinthians 3:18, as all of us reflect the glory of the Lord with unveiled faces, we are becoming more like Him with ever-increasing glory by the Lord's Spirit. So, ito yung isang bagay na tayo po ay binabago from glory to glory. Tayo po ay mas kaaya-aya na, mas kagusto-gusto na, mas likable na. Kasi ugali natin nagbago. Yung appearance mo, nagbago. Yung pagkatao, nagbago. So nagre-reflect ka na ng luwalhati, pero siyempre po, hindi ho yan overnight. Ano po, yan po ay nagaganap every day, every week, every month, hanggang isang araw, nag-grow ka na, nagmamature ka na, at ikaw ay nagiging kaaya-aya na. Ibig sabihin, giving glory and honor to our God. So ito po yung tinatawag na transformation that is happening. Pero ito pala ay iniutos na ipamuhay mo yung transformation. It is our duty. At ang sabi nga dito sa Ezekiel 11 verse 9, ano po? Then I will give them a united heart, placing a new spirit within them. I'll remove their stubborn heart and give them a heart that's sensitive to me. So ito po yung ginawa ng Panginoon, naglagay na pala siya ng bagong espiritu sa atin
Kaya pala sinasabing yung katawan mo sa akin na yan, kasi nilalagyan ko na yan ng bagong espiritu. At ito pala ay kailangan nating ipamuhay, ipakita, i-manifest. Ano po? It's our duty pala. So kaya nga, ito po ay isang appointed and ordained work of our God in our lives. At si Lord mismo ang gumawa nito. So all we have to do now ay ipagamit mo ang iyong katawan. Ipagamit mo ang iyong buhay. Hayaan mong lumabas ang kaluwalhatian ng Diyos sa iyong pagkatao sapagkat nandyan na pala yan sa ating kalooban. Kaya nga sabi sa Ephesians 4 verse 24, we must put it on. Put on the new self. Isuot mo yung bago mong pagkatao. Hello? Paano po ba yun, Pastor? Saan po ba yun nabibili? Saan po ba yun nakukuha? At nang maisuot ko na? Well, nasa iyo na actually. Ang ibig lang sabihin, ipakita mo. Ipamuhay mo. Yan na yung i-manifest mo. Yan na yung salitain mo. Yung mindset natin ay hindi na po tayo isang kawawa, inapi, at walang magagawa sa mundo na ito. Ikaw po ay minahal, pinatawad, pinagpala ng Panginoon. Nasa iyo lahat ng pabor ng ating Diyos and you have been empowered and you are now a new person. Ipamuhay mo ang kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa iyo. And you will be amazed sapagkat pag gumalaw ka na sa kapangyarihan ng Diyos, makikita mo ang favor ng God sa iyo araw-araw. Amen. Ewan ko kung may kaugnayan to dito, pero natuwa lang kasi ako nung ako na po yung nagtuturong mag-drive sa anak kong bunso. May anak pa po akong bunso eh. Binata pa po siya. Nagpe-pray nga ako anyway, so binata. So ngayon, ang nangyari po, hindi po niya ma-perfect yung parallel. Sabi ko, ba't ba hindi natin ma-perfect tong parallel na to? Parallel parking, yung may sasakyan dito, tapos gaganong ka, kailangan, ayan, diretso dapat. Laging hindi niya ma-perfect. Pero yung parking, okay na siya. Kaya nung mag-e-exam na siya, nag-pray ako talaga, Lord. Kasi LTO, may practical driving eh. Pwede po ba skip na lang po yung parallel? Yun na lang pong parking. Akalain mo ba naman, nung pagsakay na nung examiner, sige, drive ka na, ikot ka dyan, ikot siya, tapos pa rin, sulat na sulat yung examiner, dikaw mo dyan, kaliwa mo dyan, ipasok mo sa parking, sinuobserbahan siya, tapos, siyempre, ang parking, paatras eh. May dalawang pagitan. Kung bakit naman yung napili pa, yung masikip ng konti. Pumasok na siya, tapos na diretso naman niya, so okay na. Wala na po. Tapos ka na, okay ka na, pasado ka na. Sabay baba ng examiner. Ako tuwan-tuwa ako, Lord, thank you. Wala nang parallel parking. Nadaanan namin, may mga parallel parking area doon na pwede kang ituro ng examiner diyan ka, i-parallel park mo. Pero nilagpasan po namin lahat yun. Talagang, I don't know, pero may galaw lang talaga siguro ang Panginoon na pagbibigyan na nga kita. Ayan, meron na po siyang lisensya. Ang laki nga ng lisensya ngayon, ganyang kalaki, di ba? O parang diploma lang. But anyway, magkakaroon naman daw ng maliit later on. So, but that is one of the things that you have as a child of God. Kahit na ganun kaliit lang. Alam niyo po ba na kapag sa mall pumupunta ako, kahit na parking, hinihingi ko po ng pabor. Ang daming sasakyan, Lord. Nagmamadali kayo. Wala mo lang kumaparkingan dito. Pwede po bang makahingi ng isa, biglang may lalabas na isa? Ay, salamat, Lord. Ayan. So, you are a child of God. Ipamuhay mo yon. Huwag ho tayong isip mahirap. Isip walang magagawa. Isip na inaapi. At isip na walang mangyayari. Palitan na po natin yan because now you are a child of God. Put on the new self. Put on the new spirit na ibinigay sa iyo and you will be amazed. Marami ka palang magagawa na dati hindi mo nagagawa because now, merong intervention ng God sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Kakaiba ang hingal ko ngayon. Kulang ako sa bike. Anyway, next po ay... alright. And then, pagka tayo po ay hindi na nag-conform sa mundo at ipinamuhay na natin yung being transformed,
ito na po ang susunod na mangyayari. Then you will be able to test and approve God's will is. What God's will is His good, pleasing, and perfect will. And one of the things na sinasabi sa Bible about the good and the pleasing and the perfect will of God is in Micah 6 verse 8, ang sabi po diyan, He has made it clear to you. Ginawa niyang maliwanag ito sa iyo. Mortal man, what is good, what the Lord is requiring from you, to act with justice, to treasure the Lord's gracious love, and to walk humbly in the company of your God. Amen. So kapag tayo po pala ay hindi na kumukonforme sa mundo, in-offer na natin itong sarili natin sa Diyos, tayo po ngayon ay ipinamuhay na yung transformed life. Then magkakaroon tayo ng ganitong klaseng wisdom, knowledge. We will know God's will in every areas of our lives. Sa mga desisyon, sa mga gagawin, nagiging mas, wala na yung, konti na lang yung gray areas. At habang lumalago tayo, nakikita na natin talaga kung anong gusto ng Panginoon. And sumunod po dito ay transformed disciples of Christ, concentrate. Ayan. Sabi po sa Philippians 3, I want to know Christ, to know the power of His resurrection. Ayan, ano? And dalawa po yan. Okay. Becoming like Him in His death. And so somehow attaining to the resurrection from the dead. So ito po, akala lang natin ay muling pagkabuhay ang pinag-uusapan. Lord, gusto kong malaman yung muling pagkabuhay. Paano po ba yon? O sige, sandali, mamatay ka muna at tapos ma-experience mo yung muling pagkabuhay. Hindi po ganon. Knowing Christ and know the power of His resurrection, ibig sabihin, yung na-resurrect sa buhay natin, ibang pagkatao na. Okay? Sa Greek word po kasi nito, anastasis po ang ibig sabihin ng resurrection. Kaya pag nakadinig kayo ng pangalang, Anastasio, nasan ka na ba? Ay muling pagkabuhay po ang ibig sabihin nun. Ayan. And it signifies the future state, yung mga magaganap, yung mga mangyayari, yung ano ang kapupuntahan ng ating kinabukasan. At si Paul, I want to know Christ, I know and know the power of His resurrection. Nakatingin siya doon sa araw na yon ng muling pagkabuhay. Nakatingin siya sa araw na yon na completely glorified body na siya. Nakatingin siya dito sa muling pagkabuhay na kung saan alam niya hindi kahihiyan ang muling pagkabuhay na kanyang mararanasan sapagkat na kay Kristo na siya. At ito po yung gustong-gusto niyang ginagawa to know more of the Lord Jesus Christ and to know more what will happen in the future. Doon siya nakapokus at dito po ay naipapamuhay niya yung transformed life po niya at nakakonsentrate po siya dito. So kaya meron po kasing muling pagkabuhay din para sa mga taong wala kay Kristo, yung nabubuhay sa kasalanan. At ang muling pagkabuhay po sa kanila ay hindi po muling pagkabuhay talaga. Ito po ay kamatayang walang hanggan. Ibig sabihin, buhay ka pero hiwalay ka sa Diyos at sinusunod ka forever and ever doon sa lugar ng impyerno. Pero hindi po ito ang papupuntahan ng mga taong transformed, disciples of Christ, kundi pupunta po tayo doon sa tinatawag na yung resurrection, yung future state, yung ating pong bagong lugar, bagong buhay. Wala na ho doong mga Maynilad na poproblemahin kayo at wala na hong Meralco na maniningil at wala na hong taas ng gasolina doon. Doon po ay forever na tayong mabubuhay kasama ang Panginoon. At yun ang tinitignan ni Paul, yun ang inuunawa niya, and as he knows more about the Lord Jesus Christ and he learns more about this future, this power of the resurrected life. So yun po yung nawa nasa puso din natin lahat, muli ka pong mabubuhay. Amen. Mamamatay tayo, magkakasakit, maaaring iba ay hindi maganda ang pagkakamatay. May pain, excruciating pain. Yung iba naman natulog lang. Yung isang ang nakwento sa akin, nagmamaneho lang, namatay na siya, parang gano'n, bigla na lang, nagmamaneho, biglang wala na. And hindi naman ho namatay yung mga kasama niya kasi nahawakan yung manibela ng misis niya. Sa expressway pa naman kasama mga anak. Biglang gano'n na lang. But anyway, ito pong muling pagkabuhay ang pinakamahalaga sa ating lahat. Kaya ito po yung isang bagay na
nakapokus tayo, one day bubuhayin tayong muli ng Panginoon. And transformed disciples of Christ cancel or forgetting what is behind. Sabi sa verse 13, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind. Straining forward what is ahead. So, sabi ko, iiksian ko lang, ba't ba humaba ito? Anyway, so lahat ng bagay na naganap in the past, tapos na po yun. Hindi po nakatingin si Lord sa iyo sa nakaraan mo. Amen. Nakatingin sa ngayon kung anong meron ka at anong ginagawa mo naman ngayon para sa kinabukasan mo. Hindi mo na mababalik yung nakaraan, pero makakabuo ka ng panibagong buhay ngayon kay Kristo. Kaya doon po nakapokus si Paul, cancel na lahat yung nakaraan. Huwag na natin pong pag-isipan, iyakan, pagbulay-bulayan. Huwag na po. Tapos na po yun. Nagkamali, nag-mess ang buhay natin, and big mistake, sabi nga, at laki ng epekto sa atin, pero ngayon po ay bago na ang lahat. Huwag simula ka na uli at kasama mo ang Diyos. Cancelin mo na lahat na nakaraan na yun. And then continue on. Continue on, nasabi nga rito, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold. Yan, I'm sorry, nagmamadali. On to take hold of that for which Jesus Christ took hold of me. And then sabi rito, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind, straining toward what is ahead, press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So ito po yung panghuli na tayo po ay magpapatuloy. And may isa na lamang tayong goal at yun ay para po sa Panginoon na lamang. At siguro ngayon gusto lang natin na tawagin ng isang tao na naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Nasa kanyang patotoo ay masasabi natin, buhay ang Diyos. At walang mahirap sa atin Diyos. At ang Diyos po natin hanggang ngayon ay gumagawa ng himala at nagbabago ng buhay. Without much further ado, let me now call Brother Homer Delgado, my son-in-law, para magpatotoo. Thank you po. Good morning po sa inyo lahat. So medyo dadaanan ko na lang po yung ginawa ko pong outline kasi baka po kapusin tayo sa oras kasi 15 years po itong supposedly testimony but 15 minutes. So sa mga hindi po nakakakilala, ako po si Homer James Delgado and ako po yung asawa ni Sister Win. Siya po yung anak ng ating butihing pastor. Andito po ako sa harapan nyo ngayon para ibahagi po sa inyo kung paano pong binago ng Diyos ang aking buhay. So sa mga hindi po nakakaalam, matagal po akong nahiwalay sa Diyos, sa gawain sa church. I chose the easy way out, sabi nga nila. So as you may know, we got into an early marriage po. At the age of 20, ang aking misis, at ako po'y 21 at that time. And this year po is our 20th wedding anniversary. So kami po ay nabiyayaan ng nag-iisang anak, si Javi. And dati po akong part ng music ministry, nung kalakasan at kabataan ko po. So at that time, my walk with God was already shaky because hindi ko po napansin na mayroon pong resentment and I slowly, hated people in the church.
So even so, the Lord blessed me with a job sa isang Christian company and was able to continue serving the Lord as part of the worship team doon po sa church na yun. And then also at the time I was completely blinded by pride po to prove myself and to win people's approval. So not realizing po that my resentment and my hate was being used by the enemy to get a hold on me or of me para po tuluyang unti-unting mawala sa gawain. Now, in 2007 po, dumaan po kami mag-asawa sa matinding pagsubok. So, yun po yung sinasabi kanina na hindi naman po tayo exempted sa mga trials at tribulations. And yung pagsubok po na yun ang nagtulak sa akin para lalo pong magrebelde, lalo pong magalit, lalo pong mag-harbor, magtanim ng galit sa mga tao sa church and even actually to God because I questioned God kung bakit niya po hinayaang dumaan ako sa ganung klaseng pagsubok. And since nung time po na yun, nagkatrabaho po ako sa isang sa BPO industry. And as we all know, it's actually a melting pot ng lahat ng uri ng kasalanan, lahat ng uri ng pagkakamali. Lalo po akong nalugmok doon nung habang nag-work po ako doon. So nasabayan na po ng galit and then dadagdagan po ng nasa maling environment pa ako. So nag-join force po silang dalawa para lalo po akong ibagsak. So I slowly started persecuting people in the church, especially po my wife. And there was once a time na nung naghiwalay po kami ng almost 2 years, kung mapapansin, dun sa mga nakapansin, sa mga naka-witness, siya lang po yung umuwi ng Imus. Naiwan po ako doon sa kabalbalan. And so, I started to actually, alam ko po, personally, nineglect ko po yung fact na ang Diyos lang po ang makakapagbigay ng kapayapaan, ang Diyos lang po makakapagbigay ng kapahingahan sa bawat isa. And so, there was once a time po na sa sobrang hanap ko ng peace na ino-offer ng mundong to, I actually attempted to end my life. And then, obviously, hindi po nagkatotoo, hindi po nangyari, hindi po ako natuluyan. But I still, tinuloy ko lang po yung ginagawa kong mga kabalastugan. Lumipas po yung mga panahon na akala ko po namin pareho, we are actually reconciling with God. However, inuulan pa rin po kami ng mga trials and temptation. And so, sa lahat po ng kamalian, sa lahat po ng kasalanan na pinagdaanan namin, pinagdaanan ko personally, may mga ilang tao po na hindi po bumitaw, hindi po tumigil sa pananalangin on my behalf. And yung mga tao po na yon, hindi lang po sila basta nanalangin, pinakita po nila sa akin personally kung ano po yung pag-ibig. Paano ba yung pinapakita lalo sa isang tao na alam naman po yung Bible verses, yung mga memory verses. But still, they were able to show it to me. And hindi po naging madali yun sa kanila kasi while they were showing me love, while they were showing me goodness, how the Lord is good, how the Lord loves us, matigas pa rin po yung ulo ko nung time na yun. And so,
with my flourishing career a few years ago, inisip ko po na hindi ko na po kailangan talaga yung Diyos. Hindi ko na po kailangan bumalik ng church. Bakit po? Kasi nagagawa ko naman, nabibili ko naman po yung mga gusto ko. At kasama po doon, nabayayaan po kami ng sasakyan. However, tuloy pa rin po ako sa bisyo. So, pahatid-hatid lang po ako dito sa mga nakakakita. Hindi po ako bumababa ng sasakyan. Or, until God actually removed that flourishing career from me. All of a sudden po, naiwan po akong nakatulala dahil hindi ko po alam kung anong gagawin ko. But God made me realize na meron pa pong naiwan sa akin, which is yung most important part po ng buhay natin is yung pamilya. Naiwan po yung may bubong pa rin naman po kami sa aming ulo. Bakain pa naman po kami sa oras. So initially, natakot po yung misis ko dahil wala na po akong work all of a sudden. And then nag-worry po siya na as a wife po, hindi po natin mayaalis na mag-worry dahil yung gastusin. And so before pa po, I was joking sa kanya po na sana natin kukunin yung pambayad, sana natin kukunin yung pera. Hindi pa po ako tuloy nakakabalik noon, but I was already joking to her na God will provide, mag-pray ka. Sana natin kukunin yung ganito, mag-pray ka. So, until one Sunday, na-realize ko po na parang matatapos na lang po ba yung Sunday ko, matatapos na lang ba yung araw ko ng ganito. Parang lagi na lang pong pag-iinom yung nagiging libangan ko or mag-ubos ng oras sa Netflix. And so I decided po, God on that day transformed me and made me realize things na kailangan ko na pong bumalik. I decided po, So yung sa Romans po na by the renewing of the mind, nagsimula po yung choice na yun sa akin. Kasi yun po yung meron tayong pinakamalakas na kapangyarihan is the power to choose, the power to decide. And then God will just lead us the way. And so, as normal, naligo po ako, nagbihis, and then tumawag po si Mami. Sabi niya, magpapadrive sana ako sa'yo sa ganito. And then sabi ko po sa kanya na, okay, sakto po dahil pupunta po ako dyan. Sabi niya, bakit? Aatin ka ba ng church? Sabi ko, opo, aatin po ako ng church. Tapos ayun po, tititili na po siya. Nilapitan niya po sila Jason, yung iba pong kapatiran. And so, I started to surrender everything to God po at that time. At that point in time, when I stepped back, papasok po sa church, I've tried to commit everything that I do to the Lord and to really seek God's will. And maaring it sounds like a fairy tale, pero tulad po ng perfect time ni Lord, gumalaw po siya sa puso ng mga tao nakapaligid sa akin. Ano na. Pinangako ko, hindi ako iiyak pero wala po kaming source ng, ako po, personally. And, actually, may dala akong panyo pero so wala po akong source ng income at the time. And the verse, Matthew 6:33, really resonated to me. It was actually, I would consider na parang turning point po, verse na turning point po ng buhay ko. Because
unahin mo lang ang Diyos, unahin mo lang ang kanyang kaharian, unahin mo lang ang kanyang katuwiran, idadagdag niya lahat sa iyo. So part po ng transformation ko as a Christian, as someone po na bumabalik po sa gawain, nag-echo po yung verse na yun. And for the first time, I really experienced peace na akala ko pong hindi ko na mararanasan kasi magulo po yung pinanggalingan namin. Praise God po sa mga taong inilapit, ibinigay ng Diyos sa akin at sa aming pamilya to help po sa pagbabago at pag-transform po sa akin. And of course, the rest po is history. As you can see, dito po ako sa unahan ngayon. This never crossed my mind na tatayo po ako sa harap ninyo only to give back, only to give glory, hindi po para kay kanino, but to God Himself. Binitawan ko po yung salitang gusto and to seek what God really wanted for me. And kung saan po ako gagamitin ng Diyos, whether kung saan gawain, kung anong klaseng business, and of course sa aking pong pamilya. Sana po si Lord po ang may taas no, sa kwento pong ito. When we pray for a miracle, when we pray for provision, sana po maisip po natin na tayo po yung miracle eh. Tayo po yung provision. Nasa atin po yun. So, yun lang po. And praise God po and salamat po sa Diyos. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya yung narito na maaring you can relate and probably baka may pagkaganon ng ating istorya, may pag-asa po. Amen. May pag-asa sapagkat buhay po ang ating Diyos. So yan po ang Transformed Disciples of Christ. Consecrate, concentrate, cancel, and continue. I think that's already what's going on in his life. Hindi po nila alam, yung pong sasakyan ko, yan ho ang aking prayer room. 30 minutes ho kasi yung magmula sa bahay hanggang dito, kasama na po yung traffic. At nag-i-intercede po ako doon. Araw-araw, tinataas ko po ito sa Panginoon. Kaya masayang-masaya po ako na makita ko na sa wakas ay tumugon na ang Diyos sa panalangin. At kaya naman, sabi nga, totoo na ang sinasabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation is come. The old has gone. The new is here. So, sa ating panghuli, transformed disciples of Christ, please only Christ, focus on Christ alone, and transformation continues by the cross. Tumayo po tayong lahat. Sa ating pagwakas po, wait lang po tayo sa Panginoon and then we will pray after that. God is constant, His power flows, it won't be hindered. Generations rise and fall, He stays the same. So I ask for your power to meet me right now, like Elisha. I pray. I receive. Sige po,
Itaas po natin ang kamay natin sa Panginoon. Tanggapin natin ang kapangyarihan ng pagbabago sa ating mga buhay. I receive your presence. I receive your spirit. There's no turning back. No turning back. Come on, receive. I receive your power. I receive your presence. I receive your spirit. There's no turning back. No turning back. I receive your power. I Receive the power of God right now. your For a transformed life. presence. Sa isang I pinagong buhay. Hallelujah. Tanggapin natin ang Your kapangyarihan ng pagbabago na spirit. There's galing sa no Diyos. turning back. No turning back. Come on, declare. You're the one true and living God, who was and is to come. Holy, holy God Almighty, Jesus Christ, we exalt thee. Yes. You're the one true and living God, God. who was and is to come. Holy, holy God Almighty, Jesus Christ, we exalt thee. You're You're the one true and living God. Harabasa karabasan the Lord. Ikaw ang totoong Diyos. Ikaw ay buhay na Diyos. Ikaw ang dumidinig sa aming panalangin. Ikaw ang gumagawa ng himala. Ikaw ang gumagalaw sa puso. Ikaw ang nagpapagaling. Ikaw ang nagpapala. Ikaw ang nagbabago ng buhay. At ikaw, Panginoon, ang tunay na Diyos na aming ngayong inaawitan at sinasamba. Hindi ko alam ang kalagayan ng iyong mga anak, pero alam mo ang buhay ng bawat isa. At ito po ang mensahe ng Diyos sa atin, anak. Walang imposible sa akin. Kaya kitang tulungan. Kaya kong baguhin ang mga dapat baguhin. Kaya kitang pagalingin. Kaya kitang pagpalain. Kaya kitang palayain sa anumang bisyo o anumang bumibihag sa iyo ng kapangyarihan sa mundong ito. Kaya kitang baguhin, anak. I-offer mo lamang ang iyong sarili sa akin. Ibigay mo ang iyong puso sa akin. Magtiwala ka at isuko mo na ang lahat sa akin. At sa oras na ito, you will experience a transformed life and you will become a disciple of Christ. Sige po, itaas natin ating mga kamay. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, I surrender everything to you now. And I acknowledge you as my God and my Lord, and nothing is impossible with you. I now lay down to your feet all my concerns, all my fears, all my worries. I surrender now to you everything. Salamat, Lord. There will be answers. There will be provisions. There will be healing. There will be deliverance. And there will be a transformed life. And we will all become disciples of Christ. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. At bago kami umuwi, we offer to you our tithes and offerings, our act of faith, act of worship.
our gesture, and manifestations of our full trust and confidence in you na kayo na po ang magpapala sa amin. Salamat sa iyong mensahe. Oo, Panginoon, we believe transformation is happening now. Salamat sa mga binago mo. At salamat sa mga kapangyarihan na makikita pa namin ang mga himala mo na magaganap sa lugar na ito at sa buhay ng bawat anak mo. Salamat, Panginoon, as we now give back to you all the praise and all the glory and all the honor. Thank you for all the blessings, for all the favor. Thank you for the Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus Christ. And thank you, God the Father, for loving us. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen. Amen. God bless you all, transformed disciples of Christ. Have a blessed day. Ayan, blessed Sunday po muli sa ating lahat. Ayan, kita-kits po ulit tayo next week. And for our prayer meeting po, or we are inviting everyone every 7 p.m. Youth service every Saturday, 2:30 p.m. And every second and fourth Saturday of the month, Young Adults Fellowship. God bless everyone. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita.